Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 336. Ang tunay na lakas ng parehong partido. Ang lahat ng mga tingin sa bukas na lupa ay huminto sa dahan-daang pagbaba ng Nolan Yanran. Lahat ng kanilang mga ekspresyon ay iba habang ginagawa nila iyon. Mukhang magaling ang lalaking ito. Sa ibabaw ng malaking puno, ngumiti si Jie Xingtian habang nakatitig kay Xiaoyan. Kaagad, umiling siya at sinabing, sa kasamaang palad, ang pag-atake sa pagkakataong ito ay hindi nagdulot ng malaking pinsala kay Nolan Yanran kahit na mukhang mabangis ito. Ang Flying Flock na agility na daw technique ay talagang naaayon sa pangalan nito. Bahagyang tumango si Fama sa gilid. Tumitig ang kanyang tingin sa nahuhulog na si Nolan Yanran at mahinang tumawa. Hindi rin mahina ang babae mula sa angkan ng Nolan. Mukhang sinubukan talaga ni Yun ang lahat ng kanyang makakaya na pakasalan ang babaeng iyon sa loob ng 3 taon. Bahagyang kumunot ang noo ni Hai Badong. Tinitigan niya si Nolan Yanran at biglang nagsalubong ang mga kilay niya ilang sandali pa. Ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay mabilis na tumataas. Bukod pa rito, ito ay bahagyang may senyales ng pagsira sa limitasyon ng isang Daoshi. Napakalalim na paraan ng pagtatago ng kanyang lakas. Kahit ako ay hindi ito natuklasan. Ang sikretong pamamaraan ng Misty Cloud Sect ay talagang pambihira. Ngumiti sina Jie Xingtian at Fa Maria. Ano man ang sinabi ng isa, ang pagsasanay na natanggap ni Nolan Yanran bilang susunod na pinuno ng sekta ng Misty Cloud Sect ay natural na hindi isang bagay na maihahambing sa isang ordinaryong alagad ng Misty Cloud Sect. Bukod dito, ang Misty Cloud Sect ay nagkaroon din ng tulong ni Pilking Guhi. Idinagdag ang lahat ng ito sa matibay na pundasyon ni Nolan Yanran, hindi ito itinuturing na katawa-tawa para sa kanya na maabot ang klase ng Dadoshi sa edad na ito. Mukhang magiging matindi ang laban sa pagkakataong ito. Ang maliit na lalaking iyon mula sa angkan ng Xiao ay hindi rin isang ordinaryong tao. Bukod dito, ang malaking itim na pinuno sa kanyang kamay ay medyo kakaiba din. Nakatitig si Fama sa heavy Zuan ruler na nasa kamay ni Xiaoyan habang nagsasalita siya. Nakikita ang daloy ng hangin na nalilikha niya kapag lumapag ang kanyang mga paa sa lupa, tila may kaunting bigat ang ruler na iyon. Napagtanto ba ninyong dalawa na pagkatapos na iwan ng ruler ang kanyang kamay, hindi lang tumaas ang kanyang bilis, ngunit maging ang pagsabog at density ng kanyang Daochi ay agad na lumakas. Si Jie Xingtian ay karapat-dapat na maging isang malakas na tao na kahit si Hai Badong ay kinatatakutan. Kahit na ang bahagyang paggalaw ng lumapag si Xiaoyan sa lupa ay talagang naobserbahan niya sa ganoong detalye. Oo, nang marinig ang mga salita ni Jie Xingtian, bahagyang tumango si Fa Maria. Mukhang naramdaman din niya ang mga pagbabagong ito. Sa hitsura ng mga bagay-bagay ngayon, ang kompetisyong ito ay magiging mahirap na labanan. Ngunit ang nagiging sanhi ng pag-uusis ako ay kung ano nga ba ang umaasa sa batang ito. Talagang nagagawa niyang makatakas mula sa reputasyon ng pagiging isang walang kwentang tao 3 taon na ang nakakaraan at naabutan ang pag-unlad ni Nolan Yanran, na nakatanggap ng pagsasanay ng Misty Cloud Sect, nang napakabilis. Hindi sigurado si Jie Xingtian habang mahina niyang sinabi. Hindi ko alam. Hindi pa siya nakilala ng Alchemist Association namin kaya hindi namin siya iniimbestigahan. Umiling si Fa Maria. Ang kanyang tingin ay sumulyap sa bukas na lupa at biglang nagsabi. Ang babaeng iyon mula sa angkan ng Nolan ay malapit nang gamitin ang kanyang tunay na lakas. Ang dahan-daang pagbagsak na si Nolan Yanran ay kakaibang lumutang sa hangin nang siya ay nasa kalahating metro mula sa lupa. Marahan niyang iwinagayway ang kanyang kamay at bumaligtad ang kanyang katawan sa hangin. Pagkatapos nito, lumapag siya sa matigas na berdeng ibabaw ng bato sa magaan at maliksi na paraan. Tinitigan si Nolan Yanran, na talagang hindi nasaktan pagkatapos mapunta sa lupa, isang buntong hininga ang hindi sinasadyang umalangaw-ngaw sa buong plaza. Seryoso ang magagandang mata ni Nolan Yanran. Tiningnan niya si Xiaoyan sa kabilang side na kalmado pa rin ang ekspresyon. Sa mahinang boses, sinabi niya. Talagang nagulat ka sa akin. Kahit na ano pa man, ako, at least, naniniwala na hindi ka na ang walang kwentang young master ng Xiao Clan mula noon.
Hindi sumagot si Xiaoyan sa medyo nakakalungkot na mga salita ni Nolan Yanran. Itinaas lang niya ang kanyang mga mata at walang pakialam na tumingin sa kanya. Nang maramdaman niya ang dahan-daang tumataas na maputlang kulay berdeng enerhiya sa loob ni Nolan Yanran, mahina siyang bamulong sa kanyang puso. Ipapakita na ba niya sa wakas ang kanyang tunay na kakayahan? Ayoko nang magsabi patungkol sa lahat ng nangyari noon. Dahan-daang itinaas ni Nolan Yanran ang kanyang kamay. Ang berdeng kinang sa itaas ng maputlang berdeng kulay na longsword ay lalong naging siksik habang ang kanyang tingin ay nakatitig kay Xiaoyan. Ngunit ang kasalukuyang ako ay kumakatawan sa Mystic Cloud Sect. Hindi ako magtatago ng anuman para sa reputasyon nito. Habang unti-unting bumabagsak ang boses ni Nolan Yanran, biglang gumalaw ang robe sa kanyang katawan at ang itim na buhok sa kanyang ulo sa kabila ng kawalan ng hangin. Isang malakas na presensya ang unti-unting bumangon mula sa loob ng kanyang katawan. Ang lawak ng lakas ng kahangahangang presensya ay nagdulot ng paglaki ng bibig ng mga disipulo ng Mystic Cloud Sect sa paligid sa gulat. Maraming mahinang sigaw ang hindi sinasadyang tumunog. Itong Chi. Nakapasok na ba si Senior Sister Nolan sa isang Dadoushi? Nang makita ang mga ekspresyon ng mga disipulo ng Mystic Cloud Sect sa paligid, tila kahit sila ay hindi sigurado sa aktwal na lakas ni Nolan Yanran. Talagang hindi inaasahan na ang pamangkin na si Nolan ay nakarating na sa klase ng Dadoushi sa ganoong edad. Siya ay talagang kahanga-hanga. Nilinggan ni Mo Chen ang kanyang ulo at nakangiting sinabi kay Nolan Jia matapos masilayan si Nolan Yanran na nagpapalabas ng malakas na puwersa. May pagkainggit ang kanyang pagtawa. Bagamat si Muzon ay kasalukuyang isang siyam na bituin na Doushi at mukhang kalahating hakbang lamang ang layo mula sa isang Dadoushi, alam ni Mo Chen na ang kalahating hakbang na ito ay isang bagay na napakahirap tumawid kung ang isa ay walang sapat na swerte. Hindi rin mahina ang pamangkin na si Muzon. Ngumiti si Nolan Jia at nagbigay ng magalang na tugon. Ang lakas na biglang ipinakita ni Nolan Yanran ay naging dahilan din para makahinga siya ng maluwag. Anuman ang sinabi ng isa, si Nolan Yanran sa huli ay miyembro ng Nolan Clan. Kung matatalo siya sa kompetisyon ngayon, hindi lang mawawalan ng mukha ang Mystic Cloud Sect, kundi mahihiya din ang Nolan Clan. Bukod dito, pabigla-bigla pang sinabi ni Nolan Yanran na kapag natalo siya, magiging alipin niya ito kapag ginawa niya ang kasunduan noon. Nang maisip niya ang pinakamatandang binibini ng angkan ng Nolan at ang magiging kahalili ng Mystic Cloud Sect na magiging katulong ng ibang tao, may ilang indikasyon ng kapangitan sa matandang mukha ni Nolan Jia. Ang babaeng ito. Habang dahan-dahan niyang inilalabas ang kanyang hininga, tinitigan ni Nolan Jia si Xiaoyan na kalmadong pinagmamasdan si Nolan Yanran. Mahina niyang sinabi. Pamangkin Xiao, pasensya na talaga. Masyadong maraming komplikasyon ang kompetisyong ito para kay Nolan Yanran. Natatakot ako na baka ikaw lang ang mali namin. Sa hinaharap, uutusan ko ang Nolan Clan na bayaran ang Xiao Clan. Nang marinig ang kanyang kumpiyansa na mga salita, lumilitaw na hindi siya optimistiko na si Xiaoyan ay maaaring manalo sa kompetisyong ito. Gayunpaman, hindi siya masisisi ng isa. Ang kasalukuyang edad ni Xiaoyan ay wala pang 20. Hindi alintana kung gaano kahusay ang kanyang talento sa pagsasanay, ang kahirapan sa pag-abot sa klase ng Dadoushi sa kanyang edad ay napakahusay. Pagkatapos ng lahat, wala siyang suporta ng isang malaking paksayon tulad ng Mystic Cloud Sect sa likod niya. Siyempre, ito ay talagang sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Kung hindi dahil sa 3 lines Green Spirit Pill, si Xiaoyan ay talagang mananatili lamang sa ibaba ng isang Dadoushi. Sa kasamaang palad, ang sitwasyon ni Xiaoyan ay hindi itinuturing na normal. Sa makatuwid, ang pag-iisip na ito ni Nolan Jia ay tiyak na mahaharap sa pagkabigo. Ang nagliliyab na araw ay nakabitin ng mataas sa hangin at ang sikat ng araw ay bumuhos mula sa malayong kalangitan, na nagpapakalat sa mahinang ambon na bumabalot sa parisukat. Lumiwanag ito sa katawan ng lahat ng naroroon, na naging dahilan upang makaramdam ng kaunting init ang kanilang balat. Ang halos 1,000 Mystic Cloud Sect na disipulo ay nakaupo sa lupa sa palibot ng square, na bumubuo ng kalahating bilog. Nakaupo sila sa ibabaw ng bato na parang mga halijing kahoy at ang pagbuhos ng sikat ng araw mula sa langit ay hindi naging sanhi ng kahit katiting na paggalaw ng kanilang katawan.
Ang pagtitiis ng mga taong ito ay isang bagay na hindi mapigilan ni Xiaoyan kundi purihin sa kabila ng hindi magandang impresyon sa Mystic Cloud Sect. Nang makita kung paano nila nasanay ang mga mahuhusay na tao na kinuha mula sa buong lupain sa ganoong paraan, ang Mystic Cloud Sect ay talagang hindi lang umasa sa walang laman na reputasyon nito upang tumayo sa itaas ng Jiama Empire sa loob ng maraming taon. Sa entabladong bato sa likod lamang ng batong monumento na matatagpuan sa gitna ng plaza, ang 10 dagdag na puting damit na matatandang lalaki ay nakapikit ang matandang mata habang pinagmamasdan ang 2 tao sa plaza. Paminsan-minsan, may ibinubulong sila sa kanilang sarili. First Elder, kasi simula pa lang ng laban pero napilitan si Nolan Yanran na gamitin ang kanyang tunay na lakas. Sa kabilang banda, mukhang nanatiling kalmado ang munting lalaki mula sa angkan ng Xiao. Isang puting nakasuot na matandang lalaki ang tumalikod at mahinang nagsalita sa tabi ni Yunleng. May kaunting pag-aalala ang boses niya. Ang kanyang pag-iisip ay talagang maganda. Dahan-daang inalis ng daliri ni Yunleng ang ilan sa mga hindi umiiral na alikabok sa kanyang damit habang casual niyang sinabi. Ngunit ang ganitong uri ng kompetisyon ay hindi isang bagay kung saan ang isang tao ay maaaring umasa lamang sa kanilang kaisipan. Ang pag-unlad ni Nolan Yanran sa loob ng ilang taon ay isang bagay na naging dahilan upang maging kaming mga matatanda ay mabigla. Bukod dito, ang pinuno ng sekta ay tila nalampasan niya ang ilang lihim na diskarte, kahit gaano pa siya kahangahangang sekta. Hindi bababasa. Medyo imposible para sa kanya na maabutin si Nolan Yanran ngayon. Dahil naipakita na ni Nolan Yanran ang kanyang tunay na lakas, malamang na matapos na ang labanang ito sa lalong madaling panahon. Kapag itinaboy na natin ang maliit na batang iyon mula sa angkan ng Xiao, hindi ko na kailangang mag-alala patungkol dito. Mahinang sabi ni Yunleng. Nang marinig ang sinabi ni Yunleng sa ganitong paraan, ang matanda na nakasuot ng puting damit ay hindi na makapagsalita pa. Tumango siya, tumalikod at sinulyapan ang rock platform sa ibaba. Bigla niyang sinabi, "Geye, may mali ba?" Nang marinig ang tanong, lumingon ang isang matandang nakasuot ng puting damit na nakaupo sa ikalawang palapag ng platapormang bato. Nang makita ang kanyang hitsura, nakakagulat na si Geye ang sumama kay Nolan Yanran sa Xiao Clan para kanselahin ang engagement noon. Medyo kakaiba ang ekspresyon niya ngayon. Bukod dito, ang pinagmulan ng ekspresyon sa kanyang mukha ay tila si Xiaoyan sa bukas na lupa. Mula nang lumitaw si Xiaoyan sa kanyang mga mata kanina, ang ekspresyon ni Geye ay naging ganito. Ito ay dahil nadiskubre niya na ang binata kanina ay mukhang medyo katulad ng misteryosong nakaitim na nakasuot na tao na nakita niya sa Moklan sa loob ng Yan City noon. Imposible. Ang misteryosong lalaking iyon ay isang dawhwang. Sa edad ni Xiaoyan, kahit na mayroon siyang talento ng langit, hindi niya posibleng maabot ang hakbang na iyon. Marahas na umiling si Geye, gustong itapon ang katawa-tawang iniisip sa kanyang isipan. Gayunpaman, ang 2 mukha ay patuloy na dahan-daang nagsanib. Sa isang pagkakataon, nang ang 2 mukha ay ganap na pinagsama, ang buong katawan ni Geye ay nanginag. Napabuga siya ng kanyang magaspang na hininga nang makabawi siya. Bigla niyang napagtanto na basang-basa na pala ng malamig ang buong robe niya. Ayos ka lang ba? Ang mahigit 10 elder ng Mystic Cloud Sect ay nagulat na pinagmamasdan ang malamig na pawis na mukha ni Geye habang nagsalubong ang kanilang mga kilay at nagtanong. Wala lang. Napalunok si Geye ng laway na nakapasok sa kanyang tuyong lalamunan. Saglit siyang nag-alinlangan, umiling lang. Hindi niya sinabi ang iniisip sa kanyang puso. Kahit na magkahawig ang 2 mukha, hindi pa rin siya naniniwala na ang misteryosong taong nakasuot ng itim ay si Xiaoyan. Kung talagang may ganoong klaseng lakas ang huli, kailangan ba niyang ubusin ang sarili at magkaroon ng mahigpit na laban kay Nolan Yanran? Talagang ilusyon iyon. Kapag nakikita ang kanyang ugali, nasa Daoshi class siya. Kahit ano paman, tiyak na hindi siya ang misteryosong taong nakasuot ng itim na damit. Nag-igting si Geye, dahan-daang itinaas ang kanyang ulo at patuloy na itinapon ang kanyang tingin sa bukas na lupa. Sa bukas na lupa, ang tumataas na kahangahangang presensya ni Nolan Yanran mula sa loob ng kanyang katawan ay dahan-dahang huminto sa pagtaas nang sa wakas ay umabot na ito sa klase ng Dadoshi. Gamit ang alon ng Longsword sa kanyang kamay,
Isang malinaw na singsing ng espada ang tumunog sa itaas ng bukas na lupa sa isang nakaka-relax na paraan. Sa dulo ng espada, lumalawak at lumiliit ang aura ng isang kulay berdeng espada. Ito ay itinuro kay Xiaoyan mula sa malayo at isang mabangis na hangin ay agad na lumitaw ng wala saan. Tinitigan si Nolan Yanran sa kabaligtaran habang humihinto ang pagtaas ng puwersa nito, ibinoka ni Xiaoyan ang kanyang mga labi. Mahina siyang bamulong. Tulad ng inaasahan. Sa paligid ng isang two-star Dadoshi. Simulan na nating maghanda para sa lahat. Inikat ni Xiaoyan ang kanyang leeg at dahan-daang bumantong hininga. Ang kanyang palad ay nakahawak sa heavy Zuan ruler sa ibabaw ng lupa. Kaagad, ginamit niya ang kanyang lakas para ipasok ito sa lupa. Ang kulay berdeng Daochi sa kanyang katawan ay parang apoy habang ito ay biglang sumiklab. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang Daochi at lumitaw ang isang kulay berdeng Daochi armor sa harap ng mga mata ng lahat. Daochi armor. Ang taong ito ay isa ding Dadoshi. Pagtingin sa baluti na tila binubuo ng isang malaking substansya, ang mga alon ng ingay na nalilikha kapag nakalanghap ng malamig na hangin ay umalangaw sa paligid ng bukas na lupa. Battle Through the Heavens. Kabanata 337. Isang matinding labanan. Ito ay magiging masaya ngayon. Naramdaman ang bukas na lupa na biglang tumahimik. Tinitigan ni Jia Xingtian ang Daochi armor sa katawan ni Xiaoyan na bahagyang naglalabas ng kulay berdeng liwanag. Bakas sa mukha niya ang pagkagulat at pagtataka. Ang baluti na ito ay nasa murang anyo pa lamang, ngunit kahit na ano pa ang sabihin ng isang tao, ang matawag ito ay nangangahulugan na ang taong iyon ay nakapasok na sa klase ng Dadoshi. Sa pagmumuni-muni sa kanyang nakita mula sa puntong ito, lumilitaw na ang agwat sa pagitan ng lakas ni Xiaoyan at Nolan Yanran ay hindi masyadong malaki. Ang bagay na naging sanhi ng pagkagulat ni Jia Xingtian ay kung paanong ang munting lalaki na ito ng angkan ng Xiao, na walang malakas na suporta sa kanya, ay talagang mabilis na makakahabol kay Nolan Yanran sa 3 maikling taon na ito. Dapat malaman ng isang tao na sa likod ni Nolan Yanran ay ang napakalaking nilalang na ito na kilala bilang Misty Cloud Sect na nag-aayos sa kanya at nagbibigay ng suporta. Ang batang ito ay hindi isang simpleng tao. Nagpalitan ng tingin sina Jia Xingtian at Fama sa isa't isa. Pareho nilang nakikita ang emosyong ito sa mga mata ng isa. Sa kabilang banda, ang mukha ni Nolan Jia na nakaka-relax lang ng ilang sandali, ay muling na-tense. Ang kanyang mga mata ay matamang tumitig sa Daochi armor sa katawan ni Xiaoyan. Ilang sandali pa, sa wakas ay nagpakawala siya ng mahabang hininga. Dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata at bakas sa ekspresyon ng mukha niya ang pait. Sa pagkakataong ito, tunay na nakaramdam ng panghihinayang si Nolan Jia. Nagsisi siya na hindi niya napigilan si Nolan Yanran noon. Kung si Nolan Yanran ay hindi gumawa ng buong isyu ng pagkansela ng pakikipag-ugnayan, ang kabataang ito na umasa sa kanyang sarili habang siya ay naging isang malakas na Dadoshi mula sa isang walang kwentang tao sa loob ng 3 maikling taon ay magiging isang manugang na lubos na masisiyahan ang angkan ng Nolan. Dati, galit na galit si Nolan Jia sa ginawa ni Nolan Yanran na kanselahin ang engagement dahil sa sobrang pagmamalaki niya. Ang kasunduan nila ng lolo ni Xiaoyan ay isang bagay na naramdaman niyang kahihiyan pagkatapos nitong putulin ito. Kung hindi dahil sa kadahilanang ito, sino ang handang magpapakasal sa kanyang natatanging apo sa isang young master ng Xiao clan na isa lamang walang kwentang tao noon? Ngayon, gayunpaman, ang binata na nagsiwalat ng kanyang matutulis na mga gilid sa harap ni Nolan Jia ay naging dahilan upang malinaw na makita ng huli ang nakakatakot na potensyal na nasa katawan ng una. Ang halaga na maaaring dalhin ng gayong potensyal sa hinaharap ay higit na lumampas sa limitasyon na naiisip ni Nolan Jia. Malinaw niyang naiintindihan na walang malaking paksayon tulad ng Misty Cloud Sect na sumusuporta kay Xiaoyan mula sa likuran. At kahit na walang ganoong suporta mula sa likuran, si Xiaoyan, gayunpaman, ay talagang mabilis na nakahabol sa bilis ni Nolan Yanran sa loob ng 3 taon. Ang ganitong uri ng talento sa pagsasanay ay mailalarawan lamang sa isang salita. Nakakatakot. Sa makatuwid, sa sandaling ito lang talaga naramdaman ni Nolan Jia kung gaano kalaki ang naranasan ng angkan ng Nolan sa pabigla-bigla na pagkilos ni Nolan Yanran noon.
Isang dadaushi na wala pang 20 taong gulang. Sino ang makakasiguro kung hanggang saan siya lalago pagkatapos ng ilang taon? Ang isang dawang ay sapat na upang suportahan ang buong angkan ng Nolan. Kung si Xiaoyan ay aabot sa klase na ito sa hinaharap, sino ang makakasiguro na ang lakas ng angkan ng Xiao ay hindi biglang tataas? Baka umabot pa sa puntong pananakot sa tatlong malalaking angkan. Habang iniisip niya ang seryosong kahihinatnan na iyon, mas lalong tumindi ang pait sa mukha ni Nolan Jia. Maya-maya pa ay iminulat niya ang kanyang mga mata at muling nagpakawala ng buntong hininga. Bigla siyang lumitaw na mas matanda. Ah, Xiaoling, mayroon kang napakabuting apo. Sa gilid, si Mo Chen at ilang iba pang mga ulo ng iba't ibang fraction ay nakatingin sa mapait na ekspresyon ni Nolan Jia. Bagamat sila ay sapat na matalino upang hindi matuklasan ang sugat ng ibang tao, hindi nila maiwasang matuwa sa loob ng kanilang mga puso. Dahil kay Nolan Yanran, ang relasyon sa pagitan ng Nolan Clan at ng Misty Cloud Sect ay lalong naging malapit. Nagdulot ito ng kaunting takot sa maraming grupo sa loob ng kabisera. Ang pagkatalo ng angkan ng Nolan ay isang bagay na ikinatutuwang makita ng marami. Sa stone platform sa tabi ng open ground, nagulat ang 10+ white robe old men hanggang sa sila ay nawalan ng malay habang nakatingin sa Daochi armor na biglang ipinatawag ni Xiaoyan. Makalipas ang mahabang panahon, unti-unti silang gumaling. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa habang seryosong ekspresyon ang lumitaw sa kanilang mga mukha sa unang pagkakataon. Sa pagtingin sa kasalukuyang sitwasyon, lumalabas na labis nilang minamaliit ang taong ito na dating basura ng angkan ng Xiao. First Elder, ito. Bahagyang kumunat ang noo ng isang matanda na nakasuot ng puting damit habang bumubulong. Maghintay at tingnan natin. Walang gaanong pagbabago sa mukha ni Yunleng. Marahan niyang ikinaway ang kanyang kamay at pinigilan ang pag-aalala ng iba pang matatanda. Nakatuon ang kanyang tingin sa payat na likod ng binata sa plaza at dahan-daang nagsalita. Kahit na ang kanyang lakas ay medyo lumagpas sa inaasahan ko, mayroon pa ring agwat sa pagitan niya at ni Nolan Yanran. At saka, ang Dao techniques na ginagawa ni Nolan Yanran ay ang lahat ng mga advanced sa aming Misty Cloud Sect. Sa puntong ito, nagdududa ako na ang walang pangalan na maliit na tao ay maaaring ihambing sa kanya. Tahimik tayong manood. Huminto ang tingin ni Yunleng sa bukas na lupa. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang mga kamay na ipinasok sa loob ng kanyang manggas ay mahigpit na nakakuyom. Tila nakaramdam siya ng kung anong pagkabalisa. Sa bukas na lupa, ang tingin ni Nolan Yanran ay dumaan sa katawan ni Xiaoyan. Ang kawalang interes sa kanyang magandang mukha sa wakas ay nahirapang itago ang kanyang pagkagulat sa pagkakataong ito. Bagamat hindi niya minamaliit ang talento sa pagsasanay ni Xiaoyan, hindi niya akalain na si Xiaoyan ay maaaring direktang tumalon sa isang klase ng dadoushi mula sa pagiging isang taong hindi kahit isang doushi sa loob ng 3 taon. Ang ganitong uri ng bilis ng pagsasanay ay isang bagay na hindi mapigilan ni Nolan Yanran, na tinulungan ng Misty Cloud Sect at Pilking Guhi, na mamangha. Dahan-daang nakalanghap si Nolan Yanran ng medyo nagyayelong malamig na hangin. Unti-unting nawala ang kawalang interes sa mukha niya. Nadagdagan ang pagiging seryoso niya. Mukhang nagsimula na talagang seryosohin ng kasalukuyang babae si Xiaoyan. Mahigpit na hinawakan ni Nolan Yanran ang kanyang longsword. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagsalita ng anumang hindi kinakailangang salita. Ang binatang ito sa harap niya na minsan ay itinuturing niyang isang walang kwentang nilalang, ay karapat-dapat na gamitin ang lahat ng kanyang pagsisikap upang matiyak ang kanyang tagumpay sa laban na ito. Nanginginig ang longsword at isang malinaw na tugtog ng espada ang tumunog. Kasunod ng tugtog ng espada, ang maputlang berdeng kulay na daochi sa katawan ni Nolan Yanran ay biglang pumailang-lang. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang daochi at natakpan ng pinong maputlang berdeng daochi armor ang kanyang napakagandang magandang katawan. Ang daochi armor na ipinatawag ni Nolan Yanran ay walang alinlangan na mas slim at mas eleganteng kumpara sa kay Xiaoyan. Ang kanyang katawan na nakakurbo sa tamang mga lugar ay nababalot ng masikip na body armor na iyon. Naglabas ito ng kagandahan ng isang magiting na espiritu, na naging dahilan upang maakit niya, na orihinal na sentro ng lugar, ang atensyon ng mga mata ng lahat.
Bagamat magkapareho ang kulay ng kanilang Daochi armor, ang Daochi armor ni Nolan Yanran ay malinaw na mas pino kung ikukumpara ng isa ang kanilang panlabas na anyo. Sa kabilang banda, ang kay Xiaoyan ay lumitaw na medyo bastos. Mula dito, makikita ng isa na sa kabila ng pagiging Daochi nilang dalawa, may agwat pa rin sa pagitan ng kanilang lakas. Ang makapangyarihang Daochi ay sumulong sa loob ng chi paths ng Nolan Yanran na parang umaagos na ilog. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang magagandang mata at ang dulo ng kanyang mga paa ay biglang idiniin sa lupa. Naging liwanag na sinag ang kanyang katawan, at nagkusa siyang simulan ang kanyang pag-atake kay Xiaoyan habang nanonood ang lahat. 10 metro lang ang distansya nilang dalawa. Para sa bilis ni Nolan Yanran, ito ay isang bagay na maaaring masakop sa loob ng ilang segundo. Ang kanyang katawan ay kumikislap at muling lumitaw, inilagay si Xiaoyan sa loob ng kanyang attacking range. Ikinumpas niya ang kanyang espada, na nagmistulang isang makamandag na ahas na lumabas sa butas nito habang dala nito ang isang matalim na humahanggos na hanging espadang kumikinang at mapanlinlang na tumusok sa dibdib ni Xiaoyan sa isang mabangis na paraan. Walang pakialam na pinagmamasdan ni Xiaoyan ang dulo ng espada na paulit-ulit na lumaki sa loob ng kanyang mga mag-aaral. Ang kanyang palad ay ganap na umalis sa hawakan ng Heavy Zuan Ruler. Dahil sa pag-alis niya sa Heavy Zuan Ruler, ang kasalukuyang tumataas na Daochi sa kanyang katawan ay umungal habang umaatungal ang mga ito sa loob ng kanyang mga ugat. Isang pakiramdam ng pagiging puno ng enerhiya ay nananatili sa loob ng katawan ni Xiaoyan. Nang ang maputlang berdeng kulay na substansya, na parang maliit na umiikot na hangin na tumatakip sa espada, ay malapit nang makarating sa isang lugar na kalahating talampakan mula sa dibdib ni Xiaoyan, sa wakas ay nakakilos siya. Marahas niyang sinipa ang Heavy Zuan Ruler na ipinasok sa kanyang harapan. Gumalaw ang kanyang katawan ng kalahating metro pakaliwa at mabilis na naiwasan ang mapusok na pag-atake ni Nolan Yanran. Thousand Wind Blade. Hindi nagulat si Nolan Yanran na nagawang iwasan ni Xiaoyan ang kanyang pag-atake. Ang kanyang kamay ay mabilis na pumihit at 5 umiikot na talon ng espada na pinagsama-sama mula sa uri ng hangin na si Daochi ay agad na nabuo sa dulo ng kanyang daliri. Sa mahinang sigaw, 5 matalas na talon ng espada ang umalis sa daliri niya. Nagpaikot-ikot sila sa isa't isa, naging maliliit na berdeng linya habang sinusundan nila si Xiaoyan sa paraang parang kidlat, habang may dalang matalim na tunog ng hangin. 5 matalim na umiikot na talon ng espada ang hamarang sa hangin at halos agad na lumitaw sa harap ni Xiaoyan. Ang kulay berdeng sinag ng liwanag ay biglang nanginig at ang 5 umiikot na talon ng espada ay agad na kumalat mula sa gitna. Pagkatapos nito, tinarget nila ang 5 mahahalagang puntos sa katawan ni Xiaoyan at nagpaputok ng paputok. Ang mabangis na hangin na dala nila habang lumilipad sila ay dumaan na naging dahilan ng pagpikit ni Xiaoyan. Ang bilis. Ang bilis ng pag-atake ng mga umiikot na talon ng espada ay sapat na mabilis para makaramdam ng pagkagulat si Xiaoyan. Mula sa napakalapit na distansya, malinaw na imposibleng ganap na iwasan silang lahat. Sa makatuwid, sa kaunting oras na natitira, 3 kulay berdeng apoy ang mabilis na pamitik palabas mula sa dulo ng daliri ni Xiaoyan. Ang maliliit na apoy na ito ay pinaputukan sa iba't ibang direksyon at perpektong nakaharang sa 3 umiikot na talon ng espada. Nagawa rin nilang sunugin ang mga ito ayon sa ninanais. Bagamat hinarang ni Xiaoyan ang 3 sa mga umiikot na talon ng espada, mayroon pa ring 2 sa kanila na walang awa na bumaril patungo sa kaliwa at kanang braso ni Xiaoyan. Ang mga talon ng espada ay tumama sa Daochi armor at isang alon ng sparks at isang nakakatalam na tunog ng chafang ang lumabas ng magkadikit ang dalawa. Dahil sa pagkaubos ng enerhiya, dahan-daang nawala ang mga talon ng espada. Kasabay nito, 2 malaking butas ang lumitaw sa Daochi armor ni Xiaoyan. Bagamat ang mga butas na ito ay unti-unting inaayos ni Daochi, ang isa ay malabo pa ring makakita ng ilang bakas ng dugo mula sa mga ito. Lumilitaw na ang pag-ataking ito ay nagdulot kay Xiaoyan na makatanggap ng ilang panlabas na pinsala. Siyempre, mula sa pananaw ni Xiaoyan, ang mga panlabas na sugat ay natural na hindi makakaapekto sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Kaya naman,
ang kanyang kaliwang paa ay biglang tumapak ng malakas sa lupa matapos makayanan ang round na ito ng matalim na atake na pinakawalan ng kanyang kalaban. Habang nalikha ang isang paputok na tunog, ang kanyang katawan ay naging anino na kulay itim. Tila nakapatong siya sa lupa habang sinasara niya ang pagitan nila ni Nolan Yanran sa isang iglap. Inalalayan ng kanyang mga palad ang kanyang sarili sa lupa habang ang kanyang mga paa ay nagdadala ng mabangis na puwersa na marahas na umiikot at dumudulas patungo sa leeg ni Nolan Yanran. Mula sa umiikot na tunog na ibinuga mula sa himpapawid, lumilitaw na ang puwersa na ginamit ni Xiaoyan ay walang awa. Naramdaman si Xiaoyan, na talagang naging malapit sa kanya ng may katulin, pinagdikit ni Nolan Yanran ang kanyang mga kilay. Agad niyang pinaikot ang kanyang baywang at ang kanyang katawan ay naging parang katkan sa loob ng marahas na bagyo. Bagamat naka-atras lang siya ng kalahating talampakan, nagkataon na nakatakas siya sa attacking range ni Xiaoyan. Walang pag-aalinlangan, iwinagayway ni Nolan Yanran ang kanyang mahabang espada matapos niyang iwasan ang pag-atake ng kabilang partido. Naging berdeng anino siya habang hinihiwa niya ang mga binti ni Xiaoyan sa paraang parang kidlat. Nang maramdaman ang makapal na malamig na aura ng espada na papalapit, ang kanang kamay ni Xiaoyan ay biglang bumukas habang nakaharap sa kanyang harapan. Isang mabangis na puwersa na walang hugis ang marahas na lumundag at tumama sa dibdib ni Nolan Yanran. Dahil sa biglaang pag-ataking puwersa, napaatras ng ilang hakbang si Nolan Yanran, na hindi nakapag-react sa oras. Dahil mayroon siyang proteksyon ng Dao Qi armor, gayunpaman, ang pag-atake ni Xiaoyan sa pagkakataong ito ay walang gaanong epekto maliban sa pagsira sa atake ng kalaban. Naunawaan din ng puso ni Xiaoyan ang puntong ito ng napakalinaw. Sa orihinal, hindi niya inaasahan na ang pag-ataking ito ay magdudulot ng malaking pinsala kay Nolan Yanran. Kaya naman, nang siya ay umaatres, ang kanyang palad ay marahas na tumama sa lupa. Ang mabangis na puwersa ay nagdulot ng pagkalat ng ilang mga crack lines sa matigas at berdeng ibabaw ng bato. Tumalon ang kanyang katawan at parang multo na lumapit kay Nolan Yanran. Kaagad, pinakawalan niya ang kanyang pinakamabangis na pag-atake mula noong siya ay dumating, na parang isang bulkan na sumasabog. Dalubhasa si Xiaoyan sa malapit na labanan. Sa makatuwid, ang kanyang mga kamay, braso, siko, binti, ulo, at bawat bahagi ng kanyang katawan sa sandaling ito, ay ginawang nakakatakot na sandata, na maaaring pumatay. Sumayaw ang kanyang mga braso at siko at isang nakakatakot na enerhiya ang naging dahilan ng paulit-ulit na paglitaw ng mga pagsabog sa nakapalibot na walang laman na hangin. Sa tuwing lumalampas ang puwersa, mag-iiwan ito ng malalim na peklat sa berdeng bato. Nang harapin itong walang katulad na agresibong pag-atake ni Xiaoyan, hindi nagpakita ng anumang senyales ng kahinaan si Nolan Yanran. Bagamat nasa tabi lang niya ang kalaban, nagawa niyang umasa sa kakaiba ng kanyang liksi na Dao technique para paulit-ulit na makaiwas sa atake ni Xiaoyan. Ikinaway niya ang kanyang longsword, naglalabas ng mabagsik na aura ng espada habang kumikinang ang espada, kaya nag-iwan ng hindi mabilang na mga marka sa lupa. Habang unti-unting pumapasok ang labanan sa pagitan ng dalawa sa matinding yugto, ang makapangyarihang Dao Qi ay tila umaagos sa loob ng dalawang katawan at pinakawalan sa napakabilis na bilis. Nang bumangga ang Dao Qi, paulit-ulit na tumunog ang malalakas na pagsabog ng enerhiya sa bukas na lupa. Ang mga berdeng kumikinang ay kumikislap sa bukas na lupa. Ang mainit na Dao Qi at matalas na talon ng espada ay paulit-ulit na bumaril mula sa takip ng berdeng glow. Dalawang anino ang patuloy na gumagalaw ng matulin sa loob ng parisukat. Ang malinaw na tugtog ng espada at ang tunog ng pag-aaway ng metal ay walang tigil na naglalabas mula sa mga punto kung saan nagtatagpo ang dalawa. Ang lakas ng kanilang mga atake ay naging lalong ligaw kasunod ng pagtaas ng tindi ng laban. Unti-unti, hindi nakapagsalita ang lahat ng naruroon. Pagtingin sa paulit-ulit na kumikislap at gumagalaw na malabong mga figure sa plaza, ang mga ekspresyon ng nakapalibot na mga disipulo ng Mystic Cloud Sect ay medyo mapurol. Sa labanan kanina na nauwi sa isang pagkapatas, malinaw nilang naramdaman na si Nolan Yanran ay nakapagpakita man lang ng tatlong Zuan class Dao techniques. Gayunpaman,
Ang mga Dao techniques na ito na sapat na upang tulungan siyang madaling talunin ang ilang malalakas na tao na mas malakas kaysa sa kanya ay ganap na tinanggihan ni Xiaoyan, na ang lakas ay malinaw na medyo mahina kaysa sa kanya. Sa sandaling ito lamang naunawaan ng mga disipulong ito ng Mystic Cloud Sect kung gaano kalokohang chismis iyon nang ilarawan ng kanilang mga kasamahan si Xiaoyan ng angkan ng Xiao bilang isang inutil na tao at kung paano niya pinahahalagahan ang sarili niyang kakayahan. Ang kakayahang makipaglaban sa pinakanamumukod tanging tao ng nakababatang henerasyon ng Mystic Cloud Sect ng napakatagal nang hindi natatalo, ay nagpatunay na ang maselang at gwapong binata sa kanilang harapan ay malayo sa isang ordinaryong tao. Battle Through the Heavens. Kabanata 338. Tuktok ng hangin. Nakakasilaw na paglubog ng araw. Sa malaking Green Rock Square, paulit-ulit na pumutok ang malakas na Daochi at matatalas na wind blades, na nag-iiwan ng maraming malinaw at nakikitang malalalim na peklat sa nakapalibot na matitigas na ibabaw. Lahat ay nagpipigil ng hininga sa sandaling ito. Sinundan ng kanilang mga tingin ang dalawang figure ng tao na lumitaw at nawala habang sila ay gumagalaw sa mga iglap. Ang lalong matindi at mainit na labanan ay naging sanhi ng maraming tao na tumalon sa kanilang lalamunan habang pinapanood nila ang pasabog na labanan ng magkabilang panig. Ang kanilang orihinal na impresyon kay Xiaoyan ay isang taong dapat ay natalo sa unang pakikipag-ugnay, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng pagiging dehado sa laban. Sa halip, sa napakabangis niyang malalapit na pag-atake, sa totoo lang ay parang pinipigilan niya si Nolan Yanran sa mga tuntunin ng mga pag-atake. Ito ay talagang nabigla sa mga alagad ng Mystic Cloud Sect na orihinal na nag-isip na ang tagumpay ay madaling mahawakan nila. Siyempre, hindi lang ito para sa ordinaryong alagad ng Mystic Cloud Sect. Matapos tahimik na gamitin ni Xiaoyan ang Heavenly Flame, para ganap na harangan ang lahat ng Zuan-class Dao techniques na paulit-ulit na ipinakita ni Nolan Yanran, ang mga elder ng Mystic Cloud Sect sa stone platform ay sa wakas ay nagpakita ng hindi mapakali na mga ekspresyon. Ang ilang Dao techniques na ipinakita ni Nolan Yanran ay karaniwang kabilang sa advanced at mahirap matutunang uri. Bukod dito, ang kanilang kapangyarihan ay napakahusay din. Sa lakas ni Nolan Yanran, kahit na ang kanyang kalaban ay isang malakas na tao 2 o 3 bituin sa itaas niya, hindi ito magiging posible para sa kanya na madaling harangin ang ilang Dao technique na ipinakita niya. Gayunpaman, ang realidad na lumitaw sa kanilang harapan ay malinaw na nagsabi kay Yunleng at sa iba pa na ang mga Dao technique na iyon na may mahusay na kapangyarihan ay talagang hinarang ni Xiaoyan, na ang lakas ay bahagyang mas mahina kaysa kay Nolan Yanran, nang walang anumang pinsala. First Elder. Mukhang medyo kakaiba ang Xiaoyan na iyon. Sa tuwing malapit nang maabot ng Dao technique ni Nolan Yanran ang kanyang katawan, may lumalabas na malakas at kakaibang enerhiya. Ang kakaibang enerhiya na ito ang nagiging dahilan upang hindi makakuha ng anumang aktwal na resulta ang Dao techniques ni Nolan Yanran. Matapos matitigan ang bukas na lupa gamit ang kanyang mga mata, hindi napigilan ng isang matanda na nakasuot ng puting damit na lumingon at mahinang ipaalam kay Yunleng na may seryosong mukha. Nang marinig ang malambot na boses ng matanda na nakasuot ng puting damit, bahagyang tumanggo ang iba pang matatanda, kabilang si Yunleng. Sa kanilang lakas, natural nilang maramdaman ang kakaibang enerhiya na naglalaman ng kaunting init. Gayunpaman, ipinakita ni Xiaoyan ang kanyang Heavenly Flame habang kumikilos ng napakabilis at ang kanyang teknik ay ginawa ng mahusay at may lubos na pamilyar. Sa makatuwid, kahit na si Yunleng at ang iba pa ay may nararamdaman lamang, ngunit hindi nila alam kung ano ang eksaktong ginamit ni Xiaoyan. Huwag mataranta. Payagan akong maingat na madama ito. Malungkot ang mukha ni Yunleng habang winawagayway ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at agad na ginamit ang Daochi sa kanyang katawan upang kumonekta sa enerhiya sa labas ng mundo na nagtataglay ng parehong affinity. Pagkatapos ay sinimulan niyang panoorin ang bawat kilos ni Xiaoyan mula sa lahat ng direksyon. Nang marinig ang mga salitang ito mula kay Yunleng, ang iba pang mga matatanda ay nagpalitan ng tingin at nanatiling katahimikan. Patuloy nilang ibinato ang kanilang mga tingin sa lalong matinding labanan. Hindi nagtagal matapos ang mga matatandang ito ay tumahimik, dalawang rumaragasang tunog ng hangin ang biglang umalangaw sa hangin. Kaagad,
lumitaw ang dalawang figure ng tao sa tuktok ng isang malaking puno na matatagpuan sa paligid ng bukas na lupa. Ang kanilang mga tingin ay dumaan sa hindi mahiwalay na nakakandadong labanan sa ibaba at hindi maiwasang makaramdam ng kaunting pagkagulat. Matapos lumitaw ang dalawang figure ng tao, si Jia Xingtian at ang iba pa na nasa dulo ng malalaking puno ay itinapon ang kanilang mga tingin. Nang dama po ang kanilang mga tingin sa medyo gwapong mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng maputlang berdeng damit, saglit silang nagulat. Agad naman silang nagtawanan at binati siya. Ang isang walang katapusang daloy ng mga tao ay agad na dumagsa. Mula dito makikita kung anong uri ng katayuan at posisyon ang hawak ng taong ito sa Jiama Empire. Maging ang mga taong Kelvel ni na Jia Xingtian at Fama ay ganito kagalang sa kanya. Ang taong dumating ay si Pilking Guhi ng Jiama Empire kasama si Liu Ling na sumunod malapit sa kanya. Ang Liu Ling sa sandaling ito ay hindi na kasing mayabang na siya ay nasa kabisera noon. Tahimik siyang tumayo sa likod ni Guhi at ngumiti habang binabati si Nolan Jia at ang mga taong iyon ng mas matandang henerasyon. Sa pagtingin sa kanyang paraan, mukhang nagbago siya ng kaunti dahil sa kanyang pagkabigo sa Alchemist Grand Meeting. Keke, talagang hindi inaasahan na parehong nandito si Old Jia at Old Fa. Pero wala ang sect leader ngayon, kaya walang bumati sa iyo. Pasensya na. Itinaas ni Guhi ang kanyang mga kamay patungo sa kanilang dalawa at magalang na sinabing may ngiti. Sa katulad na paraan, hindi niya panangahas na bawasan ang dalawang napakalakas na tao na nagtataglay ng isang mahusay na reputasyon sa Jiama Empire. Ito ba? Biglang huminto ang nakamamanghang tingin ni Guhi sa katawan ni Haibadong. Bumakas ang pag-aalangan sa mukha ni Guhi. Sa kanyang namumukod tanging kakayahan sa espiritual na pagdama, natural niyang madarama ang bahagyang nakatagong puwersa ng pag-usad ng huli. Haibodong. Itinaas ni Haibadong ang kanyang mga kamay patungo kay Guhi. Ang karaniwang walang malasakit na mukha na ginamit niya sa mga estranghero ay hindi pa nagagawang nagpakita ng medyo matigas na ngiti. Kahit na mas mataas siya sa seniority kumpara kay Guhi, ang mga tao lang sa mundong ito na may malaking kamao at mahusay na kakayahan ang tunay na makakatanggap ng pantay o magalang na pagtrato mula sa iba. Maaaring siya ay isang dawwang, ngunit si Guhi, bilang ang pinakanamumukod tanging Alchemist Grandmaster sa Jiama Empire, ay isang taong kahit isang dawwang ay kailangang tretuhin ng pantay-pantay kapag nagkita sila. Ito ay dahil alam ng lahat kung anong uri ng napakalaking kapangyarihan sa pagtitipon ang taglay ng isang Tier 6 na Alchemist. Ice Emperor Haibodong. Nang marinig ni Haibodong na binanggit ang kanyang sariling pangalan, nagulat si Guhi at bahagyang nawala ang kanyang ekspresyon. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik sa normal ang kanyang ekspresyon at may ngiti, magalang niyang kinausap si Haibodong. Noon-noong nagsasanay pa si Guhi, napakarami kong narinig tungkol sa pangalan ng Old Hai. Ngayong nakita, ang iyong prestihiyo ay hindi mas mababa sa kung ano ito noon. Napangiti si Haibodong. Dahil ang kabilang partido ay tretuhin siya sa ganitong paraan, natural na hindi siya maaaring maging mas magalang. Matapos ang magalang na pag-uusap nilang dalawa, sa wakas ay ibinaling ni Guhi ang kanyang tingin sa larangan ng digmaan. Nang makita ang sobrang lapit at matinding away, agad na nagsalubong ang kanyang mga kilay. Nagtatakang tanong niya. Ang taong iyon ay si Xiaoyan ng Xiao Clan. Hihihi. Tama, pero hindi siya inutil na tao. Isang mapait na tawa ang tumunog sa tabi ni Guhi. Nang sumulyap ang huli, napagtanto niyang si Nolan Jia pala ang sumagot. Tumanggaw si Guhi. Bumalik ang kanyang tingin kay Xiaoyan na naging itim na anino sa larangan ng digmaan. Natural na kasinungalingan kung sasabihin niyang hindi siya nagulat. Malinaw niyang naunawaan na ang huli ay isang walang kwentang tao na hindi man lang nakarating sa klase ng Daozi 3 taon na ang nakararaan. 3 taon na ang lumipas, gayunpaman, talagang tumaas siya sa antas na sapat na para makipaglaban kay Nolan Yanran. Dapat itong malaman na kinuha siya ni Yun upang pinuhin ang isang hindi kilalang bilang ng mga medicinal pill para tumaas ang lakas ni Nolan Yanran. Sa kabila ng Misty Cloud Sect at ng kanyang sariling suporta, gayunpaman, ang Xiaoyan na ito ay talagang nakasunod ng malapit sa likod sa loob lamang ng 3 taon.
Anong uri ng suporta mula sa isang napakalaking paksayon at nakakatakot na talento sa pagsasanay ang kailangan niya para magawa ito? Isang kaseryosohan ang idinagdag sa orihinal na walang malasakit at nakangiting mukha. Bahagyang kumunat ang noo niya at ang kanyang espiritual na lakas ay lumabas sa kanyang katawan mula sa kanyang noo. Sa paraang parang kidlat, agad itong gumalaw at lumipad sa bukas na lupa. Ang bilis ng paggalaw ni Xiaoyan, na orihinal na kasing bilis ng kidlat ay parang isang pelikula na pinatugtog sa slow motion habang dahan-dahan itong naglalaro sa isip ni Guhi. Sa slow motion na ito, ang bawat pagkilos ni Xiaoyan ay ganap na nalantad sa perception ni Guhi. Sa ilalim ng pagbabantay ng iba't ibang malalakas na tao na ginawa ang lahat ng kanilang makakaya upang pagmasdan ang laban, ang dalawang tao sa bukas na lupa, na tila malabong magkaugnay na mga figure sa mga mata ng ordinaryong Mystic Cloud Sect ay naging napakalinaw. Ang kumikislap at gumagalaw na magkakaugnay na mga figure sa larangan ng digmaan ay muling nakipag-ugnayan at napaatras. Kasunod ng tunog ng pagsabog. Ang dalawang figure ay bawat isa ay pilit na napaatras ng mahigit 10 metro habang ang kanilang mga katawan ay nadulas sa ibabaw ng lupa. Mabagal na huminto ang mga figure na napilitang bumalik. Sa wakas, malinaw na lumitaw ang mga figure ni na Xiaoyan at Nolan Yanran sa harap ng tingin ng lahat. Nang makita ang ugali nilang dalawa, natigilan ang lahat. Maraming criss-crossed sword scars ang lumitaw na sa Daochi armor sa katawan ni Xiaoyan. Sa ilalim ng malalalim na peklat ng espada na iyon, mahinang makakita ng matangkad na pulang sariwang dugo. Maliwanag, nakatanggap nga siya ng ilan sa mga counter-attacks ni Nolan Yanran sa halos ligaw na close-range fight kanina. Ang panlabas na anyo ni Xiaoyan ay medyo pangit, ngunit si Nolan Yanran ay katulad din sa isang masamang kalagayan. Ang kanyang orihinal na malinis na damit sa buwan ay lumitaw na medyo magulo sa sandaling ito. Ang isang tao ay maaaring makakita ng isang malinaw na bakas ng paa sa isang lugar sa paligid ng kanyang ibabang tiyan. Ang magulo niyang itim na buhok ay nakadikit sa malinis niyang noo kung saan may lumabas na pawis. Kinagat ng likod ng kanyang mga ngipin ang kanyang ibabang pulang labi habang ang kanyang paghinga ay medyo nagmamadali. Sa ugali ng dalawang taong ito, lumalabas na bawat isa sa kanila ay nanalo at natalo sa matinding labanan kanina. Matapos ihayag ng dalawa ang kanilang mga sarili, ang mga pribadong bulong na orihinal na naruroon sa bukas na lupa ay muling naging ganap na tahimik. Nahawa ang lahat sa giving 8-4-8 na paraan nilang dalawa at walang lakas ng loob na magsalita para masira ito. Isang simoy ng hangin ang umihip sa bukas na lupa. Ang ilang nalalante na dahon ay sumunod sa hangin, umikot sa paligid at dumaan, sa pagitan nilang dalawa. Nagtagal ang katahimikan. Sa wakas, si Nolan Yanran ang nanguna at may ginawa. Ang kanyang matatalinong mata ay may dalang masalimuot na emosyon habang matalim na pinagmamasdan ang walang pakialam na mukha ng binata sa kanyang kaharap. Dahan-daang inabot ang kamay niya para tanggalin ang green ribbon na humahadlang sa mahaba niyang itim na buhok. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya. Ang itim na buhok sa kanyang ulo ay parang liwanag ng buwan habang bumuhos ito. Gumalaw ito sa kanyang braso at patayo pababa patungo sa kanyang maselang bewang. Sa ilalim ng mainit na araw, hinubad ng dalaga ang kanyang retrained na buhok at gamulong pababa ang itim na buhok. Naglabas ito ng ethereal agile presence. Ang makabagbag damdaming eksena ay naging sanhi ng pagtibok ng mga puso ng mga taong naliligaw na sa kanya. Gusto niyang gamitin ang bagay na iyon. Nang makita ang biglaang pagkilos ni Nolan Yanran, nagulat si Yunling at ang iba pa sa stone platform. Kaagad, nagsimula silang bamulong sa kanilang sarili. Mukhang malapit nang matapos ang laban. Pero para mapilitan si Nolan Yanran hanggang sa ganito, napakalakas talaga ng batang ito mula sa angkan ng Xiao. Isang matanda na nakasuot ng puting damit ang mahinang bumantong hininga. Ilalabas na ba niya ang kanyang trump card? Ang babaeng ito ay talagang napipilitan sa ganitong lawak. Isang sorpresa ang bumungad sa mukha ni Guhi habang mahina niyang sinabi habang nakatayo sa puno. Nang marinig ni Jia Xingtian at ng iba pang nakapaligid sa kanya ang mga salitang ito ni Guhi, natigilan sila. Kaagad, ibinalik nila ang kanilang nagulat na mga tingin sa larangan ng digmaan. Nang malaglag ang itim niyang buhok, dahan-daang pumikit si Nolan Yanran. Ilang sandali pa,
Bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata. Ang itim na buhok sa kanyang ulo ay biglang gumalaw sa kabila ng kawalan ng hangin. Ang mahaba niyang buhok ay lumutang at sumasayaw. Kasunod nito, ang kanyang katawan ay nagsimulang magsuspine sa hangin nang hindi humihiram ng anumang tulong mula sa isang puwersa ng paglulunsad o isang pares ng mga pakpak. Habang unti-unting umangat ang katawan ni Nolan Yanran sa ere. Ang enerhiya sa paligid ng kanyang katawan ay lumitaw na parang kumukulong tubig sa sandaling ito habang sila ay nagsimulang tumaas ng marahas. Pabilog na maputla bird kulay na substantive ripples ay kumalat ng paulit-ulit mula sa kanyang katawan. Ang longsword ay dahan-daang gumalaw pataas at sa wakas ay tumagilid sa paraang nakaturo ito kay Xiaoyan sa ibaba. Sa isang pagkakataon, ang longsword ay nanginginig ng malumanay at ang sikat ng araw mula sa kalangitan ay biglang nagsimulang lumipat patungo sa longsword at pinagsama-sama. Sa isang iglap lang, lumundag ang ningning sa longsword. Ang nakakasilaw na kinang ay parang pangalawang araw sa langit. Xiaoyan, tayo ang magdesisyon kung sino ang mananalo. Medyo naaninag ang puting magandang mukha ni Nolan Yanran habang sinasalamin nito ang ningning. Ang nanginig niyang itinuro si Xiaoyan sa ibaba at sa unang pagkakataon, sinigaw niya ang pangalang iyon na minsan ay kinaiinisan niya. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo at pinagmasdan ang nakakasilaw na ningning. Sa ilalim ng ningning na iyon, ang isang nakakatakot na enerhiya ay ligaw na pinagsama-sama. Sa wakas ba ay ginagamit niya ang kanyang trump card? Dahil iyon ang kaso. Habang ang kanyang mga magagandang mata ay nakatitig sa binata na ang katawan ay tuwid at matangkad, si Nolan Yanran ay nakahinga ng malalim ng hangin. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa mahabang espada na naging napakabigat habang sinimulan niyang igalaw ang espada sa napakabagal na bilis na halos imposibleng maramdaman ng isa na ito ay gumagalaw. Kasunod ng paggalaw ng longsword, lalong tumitindi ang energy ripple na ibinubuga nito. Walang pakialam na pinagmamasdan ni Xiaoyan ang langit. Ang kanyang kanang kamay ay dahan-daang inabot at kasabay ng isang buga, isang kulay berdeng apoy ang biglang lumitaw sa ilalim ng panonood ng lahat ng naruroon. Ito ay, bagamat ang ilan sa mga ordinaryong alagad ng Mystic Cloud Sect ay hindi naapektuhan matapos ang paglitaw ng kulay berdeng apoy, ang mga matatanda pati na rin si Guhi at ang iba pang malalakas na tao sa puno ay biglang nanlaki ang kanilang mga mata. Ito ay lalo na para sa grupo ni Fa Maria. Ang pakiramdam ng pagiging pamilyar sa kanilang mga puso ay lalong tumindi. Ang gumagalaw na longsword sa langit ay biglang tumigil. Kinagat ni Nolan Yanran ang kanyang labi gamit ang likod ng kanyang mga ngipin. Buong lakas na hawak ng magkabilang kamay niya ang paulit-ulit na sumasayaw na longsword. Ang nakapangangilabot na enerhiya na nakapaloob dito ay isang bagay na naging sanhi ng kanyang kahirapan sa pagkontrol. Sa isang tiyak na pagkakataon, ang enerhiya sa longsword ay nabrood sa pinakamataas na kondisyon nito. Sa wakas, si Nolan Yanran ay tumigil sa pagsupil dito. Ang kanyang magandang mukha ay seryoso at kasunod ng isang malinaw na sigaw, ang nakakatusok na sikat ng araw na sumasalamin na sa longsword ay nagsimulang biglang umihip. Sa isang iglap, ang matinding liwanag sa espada ay talagang tinago ang liwanag mula sa araw sa kalangitan. Windspeak. Dazzling sunset. Isang mahinang sigaw ang bumagsak mula sa langit at ang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya ay sa wakas ay pinakawalan. Isang matalim na aura ng espada ang pumutok ng paputok patungo kay Xiaoyan mula sa lahat ng direksyon sa kalangitan na parang isang bagyong bumabagsak. Ang matigas at matigas na lupa ay talagang nagkahiwa-hiwalay sa ilalim ng presyon ng matalim na aura ng espada na ito, na bumubuo ng mga linya ng bitek na kumakalat sa gilid ng bukas na lupa. Naramdaman ang nakakatakot na sword aura sa kalangitan, ang mga disipulo ng Mystic Cloud Sect ay nagmamadaling ipinatong ang kanilang mga kamay laban sa isa't isa. Ang mga alon ng Dao Qi ay tumaas mula sa loob ng kanilang mga katawan at sa wakas ay nabuo ang isang napakalaking takip ng enerhiya na bumabalot sa kalahati ng parisukat. Sa pamamagitan lamang ng pag-asa dito ay napawi nila ang pressure na nalikha mula sa aura ng espada sa kalangitan. Ito talaga ay Windspeak. Talagang hindi inaasahan na itinuro pa ito ni Yun sa kanya. Gayunpaman, sa kanyang kakayahan, hindi man lang niya maipakita ang 20-30% ng lakas nito.
Bumulong si Jia Shengtian habang nakataas ang kanyang ulo at pinagmamasdan ang aura ng espada na parang araw na bumabagsak. Maaaring panahon na para ang batang ito. Ibinaling ni Jia Shengtian ang kanyang tingin kay Xiaoyan sa larangan ng digmaan. Hindi pa niya nasasabi ang lahat ng gusto niya nang biglang nanliit ang kanyang mga mata. Napansin niyang biglang naglabas si Xiaoyan ng isang maputlang lila na yawan o danwan. Ibinato niya iyon sa bibig at nguya ng kaunti. Kaagad, pinalaki niya ang kanyang bibig at isang kumpol ng lilang apoy ang iniluwa at huminto sa kaliwang kamay ni Xiaoyan. Ang poster na ito. Ang titig ni Jia Shengtian ay matamang tumitig kay Xiaoyan na nagluluwa ng purple flame. Naningkit ang mga mata niya na halos tuwid na linya. Noong araw na iyon, sa Imperial Family Square, ginawa rin ito ng binata na tinawag na Yan Xiao. Dahan-daang ibinaling ni Jia Shengtian ang kanyang ulo at nakipagpalitan ng tingin kay Fa Maria. Ang mga ekspresyon ng dalawa sa kanila ay lubhang kakaiba at kawili-wili. Lumilitaw na sa wakas ay may nakumpirma na sila. Yung Yan Xiao ay si Xiaoyan. Siyempre, hindi lang si Fa Ma, Jia Shengtian ang nakatuklas ng isang bagay dahil sa aksyong ito. Si Nolan Jia, Muzan, at ang iba pa sa malaking puno ay natigilan din sa sandaling ito. Sa totoo lang, ang pinakamahalagang tao ay hindi ang iilan sa kanila. Sa halip, ito ang nasuspine sa himpapawid at ipinakita ang nakakatakot na Dao technique na ito. Nolan Yanran. Battle Through the Heavens. Kabanata 339. Nalantad. Ito ba? Nagulat si Nolan Yanran habang pinagmamasdan si Xiaoyan sa ibaba mula sa kanyang posisyon sa taas sa langit. Ang pamilyar na pagkilos ng pagdura ng purple flames na ipinakita niya kanina pati na rin ang kulay berdeng apoy sa kanyang kamay ay naging sanhi ng dahan-dahang paglabas ng binata na tinatawag na Yan Xiao, na nag-iwan ng napakalalim na impresyon sa kanyang isipan. Ang medyo payat na figure nilang dalawa ay unti-unting nagsimulang magkadikit sa kanyang isipan. Kaagad, sila ay ganap na pinagsama. Maliban sa mukha na iyon, ang ekspresyon o presensya ng kasalukuyang Xiaoyan ay hindi naiiba sa binata na tumalo sa batang alchemist mula sa Chuyon Empire gamit ang kanyang sariling lakas sa Imperial Family Square noon. Yan Xiao, Xiaoyan. Yan Xiao, Xiaoyan. Isang mahinang ungol ang lumabas sa kanyang bibig. Sa sandaling ito, biglang namulat si Nolan Yanran. Bigla niyang naintindihan ang ilang bagay. Ang misteryosong binata na ginamit ang Alchemist Grand Meeting para maging pinuno ng nakababatang henerasyon ng Jiama Empire, at ang mismong taong naging dahilan upang si Nolan Yanran ay hindi sinasadyang makaramdam ng paghanga sa kabila ng kanyang mapagmataas na karakter. Ay talagang ang binatang ito na itinuring niyang basura 3 taon na ang nakakaraan. Kinagat ng likod ng mga ngipin ni Nolan Yanran ang kanyang ibabang pulang labi. Paulit-ulit na nagbago ang ekspresyon ng magandang mukha niyang iyon habang nakatikip ang mga kamay niya sa bibig niya. Tila tinamaan ng kidlat ang naninigas niyang katawan na iyon at namamanhid hanggang sa halos mawalay ito sa kanyang kontrol. Ang biglaang pagtuklas na ito ay naging sanhi ng kalmadong pag-iisip ni Nolan Yanran na agad na naging isang kumpol ng pandikit. Ang kanyang orihinal na walang malasakit na mukha ay naging medyo mapatlas sa sandaling ito. Ito ang unang taong may kaparehong edad at kabaligtaran ng kasarian na nagdulot ng paghanga at kakaibang emosyon na nabuo sa puso ni Nolan Yanran sa lahat ng mga taon na ito. Gayunpaman, siya talaga ang binata na itinuturing niyang walang kwenta at natapakan ang kanyang pride noon. Ang ganitong uri ng agwat na tila sa dalawang magkaibang mundo ay naging sanhi ng pakiramdam ni Nolan Yanran na parang nananaginip. Siya si Yan Xiao. Ang biglaang pagtuklas ay naging dahilan din ni Jia Shengtian, Fa Ma, Nolan Jia, at ang iba pa sa tuktok ng mga puno na bumaba sa isang mapurol na estado. Marahil, ang unang dalawa ay nagkaroon ng mahinang pakiramdam mula sa simula ng labanan, ngunit sila ay nakaramdam pa rin ng kabaliwan kapag ang katotohanan ay nahayag sa kanilang mga mata. Yan Xiao, Xiaoyan. Gulong-gulo na talaga tayo sa ating katandaan. Umiling si Fa Ma at bumuntong hininga. Pinagmasdan niya ang payat na figure ng binata sa battleground. Sa isang mapait na ngiti, sinabi niya. Ito ay talagang hindi inaasahan. Hindi lamang ang taong ito ay may napakahusay na talento sa pagpino ng mga table tasks,
maging ang kanyang talento sa pagsasanay ay nakakatakot din. Karamihan sa mga bayani ay nagmula sa mga kabataan. Siya ay talagang isang binata na may pambihirang talento. Sa pagkakataong ito, ang Nolan Clan at ang Mystic Cloud Sect ay talagang pumili ng maling partido na supulan. Talagang nagdusa sila ng malaking kawalan. Medyo kakaiba ang ekspresyon ni Jie Xingtian. Nang makita ang pagganap ni Xiaoyan sa Alchemist Grand Meeting, natural lang na malinaw niyang naiintindihan kung anong uri ng napakalaking potensyal ang taglay ng kabataang ito. Hanggat binigyan siya ng sapat na oras, naniniwala si Jie Xingtian na kahit na sa lakas ng Mystic Cloud Sect, maaaring kailanganin nilang matakot sa kanya. Sa pagkakataong ito, ang Nolan Clan na ito ay talagang nagbuhos ng kanilang panghihinayang hanggang sa kanilang bituka. Ang mga mukha ni Mo Chen, Primer Tengshan kasama ang iba pa sa malalaking puno ay napuno rin ng pagkagulat. Ilang sandali pa, ang kanilang mga tingin ay napunta kay Nolan Jia na ganap na natulala. Hindi maiwasan ng mga mukha nila ang ilang awa. Huminga ng mahabang hininga si Nolan Jia bago siya kaagad, marahas, huminga ng isa pa. Matapos ulitin ito ng ilang beses, sa wakas ay na-relax ni Nolan Jia ang nakakatawang mapurol na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumikilos kalmado habang tinatapik ang kanyang manggas. Gayunpaman, ang paulit-ulit na nanginginig na mga dahon malapit sa taluktok ng puno sa ilalim lamang ng kanyang mga paa, ang naglantad sa takot at pagkawalang nararamdaman sa kanyang puso. Si Xiaoyan ba si Yan Xiao? Matiim na tumitig ang tingin ni Nolan Jia sa binata sa larangan ng digmaan. Sa isip niya, ang likod ng figurang iyon na nakasuot ng alchemist robe ay unti-unting natatakpan kay Xiaoyan, sa wakas ay ganap na nagsanib. Ang sulok ng bibig ni Nolan Jia ay hindi sinasadyang nanginginig ng kaunti. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay kasalukuyang may ningning na hindi mailalarawan ng mga salita. Kung ang kakayahan na ipinakita ni Xiaoyan kanina ay nagdulot na ng pait kay Nolan Jia, ang ibang pagkakakilanlan na biglang lumitaw ay tunay na naging dahilan upang biglang sumikip ang puso ni Nolan Jia. Ang isang kabataan na hindi lamang may namumukod tanging talento sa pagsasanay, ngunit nagtataglay din ng isang nakakatakot na talento kapag pinipino ang mga table task, na hindi mapigilan ng isang tao na purihin, ay isang taong kakalabanin ng anumang malaking paksayon. Ang sinumang nagkaroon sa kanya ay karaniwang magkakaroon ng isang napakalakas na tao sa hinaharap. Ang kanyang Nolan Clan, gayunpaman, ay aktwal na itinulak ang binata na ito, na may sobrang nakakatakot na talento, palabas ng pangunahing pinto. Sa tagal ng panahon na pinagtibay ni Xiaoyan ang pagkakakilanlan ni Yan Xiao, si Nolan Jia ay maaaring ituring na naging pamilyar sa kanya sa panahon ng kanilang pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Dahil din dito ay mas naramdaman niya ang pagiging kahanga-hanga ng batang ito. Sa mga nakababatang henerasyon na nakilala niya sa loob ng maraming taon, ang una ay tiyak na nangunguna maging ito man ay sa usapin ng talento o lakas ng pag-iisip. Sa pagkakaroon ni Xiaoyan ng dalawang bagay na ito, hindi nag-alinlangan si Nolan Jia na ang antas na maaabot ng kabataang ito sa hinaharap ay malalampasan ang marami sa malalakas na tao sa rurok ng Jiama Empire. Ang taong ito na dapat ay naging isang makapal na kalasag para sa angkan ng Nolan pati na rin ang isang malakas na tao na may walang limitasyong potensyal, ay itinapon na sa kampo ng angkan ng Nolan sa pinakamasakit na paraan ni Nolan Yanran. Nagresulta ito sa kasalukuyang sitwasyon kung saan hawak nila ang kanilang mga armas laban sa isa't isa. Ang dalawang ganap na magkaibang sitwasyon ay naging sanhi ng mga alon ng tumitibok na sakit na kumalat mula sa kanyang puso. Nagpakawala ng mahabang hininga si Nolan Jia. Sa sandaling ito, wala na siyang masabi pa. Sa matinding damdamin ni Xiaoyan para kay Nolan Yanran, naisip ba talaga ni Nolan Jia na kaya niyang maging dahilan para magkasundo sina Xiaoyan at Nolan Yanran dahil lang sa kanyang mga salita? Para sa 3 taon na kasunduang ito, si Xiaoyan ay sumailalim sa matinding pagsasanay sa loob ng 3 taon. Kahit na walang eksaktong balita si Nolan Jia tungkol kay Xiaoyan sa loob ng 3 taon na ito, maiisip ng sino man na imposibleng mabilis na tumaas sa kasalukuyang antas ni Xiaoyan, sa loob ng 3 taon, nang hindi sumasailalim sa isang malungkot na malaimpyernong pagsasanay na mahihirapang tanggapin ng isang ordinaryong tao kahit gaano pa kahusay ang talento ng isang tao.
Si Nolan Gia ay nagpakawala ng matinding ubo at ang kanyang orihinal na makinis na pulang mukha ay naging mapatla at maitim nang hindi niya napapansin. Dahil sa kanyang masalimuot na emosyon, sa kasalukuyan ay tila biglang tumanda siya. Ang kanyang nakakasakit na ugali ay naging dahilan upang maunawaan ng lahat sa paligid niya na ang dagok sa pagkakataong ito ay talagang napakalaki para sa taong ito na namumuno sa angkan ng Nolan. Kung tutuusin, sino ang makakapagpanatiling kalmado kapag nakita nila ang isang walang kwentang manugang na orihinal na inabandona ng kanilang angkan ay biglang nagbago sa isang taong may pagkakakilanlan na sapat na para mataranta ang lahat? Ito ay lalo na nang ang manugang na ito ay orihinal na naging pinakamakapal na kalasag ng angkan ng Nolan at tulungan silang harangan ang mga suntok mula sa isang mabangis na bagyo. Sa kasamaang palad, ang kalasag na ito ay naging isang matalas na sibat na nakatutok sa kanila. Ang dulo ng sibat ay sumasalamin pa sa isang kakapalan na naging sanhi ng panlalamig ni Nolan Gia sa loob ng kanyang mga buto. Yan Xiao. Itong Xiao yan ay si Yan Xiao. Sa kabilang banda, ang mukha ni Liu Ling ay napuno din ng pagkabigla at hindi sinasadyang umiyak siya habang nakatitig kay Xiao Yan sa larangan ng digmaan. Yan Xiao. Ang batang iyon na naging kampyon ng Alchemist Grand Meeting ngayong season. Nang marinig ito, bahagyang kumunat ang noo ni Guhi, lumingon at nagtanong. Oo. Tumanggaw si Liu Ling at sinabing may mapait na ngiti. Talagang hindi inaasahan na siya talaga si Xiao Yan. Lahat tayo ay nalinlang niya. Habang binibigkas niya ang mga salitang ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Liu Ling sa kanyang puso. Dahil si Yan Xiao ay Xiao Yan, malamang na wala siyang nararamdaman para kay Nolan Yanran. Dahil ito ang kaso, ang taong una niyang tiningnan bilang ang kanyang pinakamalakas na katunggali ay biglang nawala. Ito ay walang alinlangan na isang masayang bagay para kay Liu Ling. Ayon sa alam ko, ang Xiao Yan 3 taon na ang nakakaraan ay hindi marunong magpino ng medisina. Mula noon hanggang ngayon, 3 taon na lang ang lumipas. Ngunit talagang nakakapagpino siya ng 3 lines green spirit pill, isang tier 4 medicinal pill na may ganoong grado. Kung totoo ito, hindi ba masyadong maliit ang talento niya sa pagpino ng medisina? Sabi ni Guhi sa malalim na boses. Bagaman medyo nakakahiyang sabihin ito, siya lang ang tanging tao sa mga nakababatang henerasyon na hinahangaan ko. Ang kanyang talento sa pagpino ng mga table task ay talagang nakakatakot. Seryosong sabi ni Liu Ling. Inaamin mo rin ang pagkatalo mo. Mukhang ang iyong pagkabigo sa grand meeting sa pagkakataong ito ay medyo nakinabang sa iyo. Kahit papaano, hindi ka na kasing yabang ng nakaraan. Sabi ni Guhi habang sinulyapan si Liu Ling, medyo nagulat. Sa kanyang kaalaman sa alagad niyang ito, natural na alam niya ang pagmamataas sa mga buto ng huli. Talagang hindi inaasahan na makaramdam ng paggalang si Liu Ling para sa Xiao Yan na ito na malinaw na mas bata sa kanya. Nang marinig ito, si Liu Ling ay tumawa ng alanganin. Hindi siya nang ahas na ipagpatuloy ang pag-uusap ng may kaalaman na ang kanyang dating pagmamataas ay nagbigay kay Guhi ng sakit ng ulo kasama ang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Ang kulay berdeng apoy sa kanyang kamay ay dapat na isang uri ng heavenly flame habang ang kulay purple na apoy ay tila isang uri ng beast flame, na malamang na nakuha niya mula sa isang uri ng mataas na antas ng katawan ng magical beast. Sige siya ay walang alinlangan na isang alchemist grandmaster. Sa isang sulyap, natukoy niya ang background ng Green Lotus Core Flame at ang Purple Flame. Upang makontrol ang dalawang uri ng apoy na may ganitong pamilyar. Ang espiritual na lakas ng Xiao Yan na ito ay hindi mahina. Hindi nakakagulat na kahit ikaw ay natalo sa kanya. Ang kakayahang kontrolin ang dalawang apoy sa parehong oras ay isang bagay na kahit ilang tier 4 alchemist ay nahihirapang gawin. Ang ignorante ay pinanood lamang ang kaguluhan habang ang mga eksperto ay nagmamasid sa kakanyahan at kasanayan. Sa isang magaspang na sulyap lang, nakita ni Guhi ang ilan sa mga kakaibang punto ni Xiao Yan. Mabilis na tumanggaw si Liu Ling sa gilid ni Guhi. Ngunit bakit ang kulay berdeng apoy na ito ay nagbibigay sa akin ng isang uri ng pamilyar na pakiramdam? Biglang pinagdikit ni Guhi ang kanyang mga kilay at sinabi sa hindi tiyak na malambing na boses. Kulay na berdeng heavenly flame. Si Guhi ay dahan-daang bamulong mula sa kanyang bibig.
Biglang kumislap ang ekspresyon niya sa pagitan ng maliwanag at madilim na pagbabago. Bigla niyang naalala kung paano siya gumugol ng malaking pagsisikap sa Tiger Desert noon at pumasok pa sa malalalim na rehiyon ng disyerto, na nakipag-away kay Reyna Medusa. Sa pinakadulo, ang lahat ng ito ay tila para sa isang uri ng berdeng kulay na heavenly flame, hindi ba? Pagkatapos bumalik mula sa disyerto, malinaw na naisip ni Guhi ang ilang bagay. Sa kanilang paglalakbay sa Tiger Desert sa pagkakataong ito, tila sila ay binalak ng ibang tao. Ang pagsisikap ng grupo ay sa wakas ay nakinabang sa misteryosong taong iyon. Unti-unting naningkit ang kanyang mga mata. Si Guhi ay matamang nakatitig ng mabuti sa mukha ni Xiaoyan. Sa hindi malamang dahilan, pakiramdam niya ay tila pag-aari ng isang taong nakilala niya ang mukha na ito. Nagpatuloy siya sa pagkunot ng noo. Sa isang pagkakataon, biglang nanlabo ang kanyang mga mata. Naalala na niya sa wakas. Ang taong hindi nila sinasadyang nailigtas mula sa kamay ng babaeng Snake Person Chief sa disyerto noon ay si Xiaoyan. Ang kaisipang ito ay nagsimulang gumalaw sa paraang parang kidlat sa isip ni Guhi. Ang lahat ng mga pagdududa na mayroon siya noon ay tila nahulog sa lugar sa sandaling ito at ang lahat ay may katuturan ngayon. Hindi nakakagulat na ang landas ng kanyang grupo ay malinaw na nahahawakan. Hindi katakatakang may nanguna, palihim na pumasok sa lungsod habang sila ay pinigilan ni Reyna Medusa at nakuha ang Heavenly Flame. Isa-isang nagsimulang mag-intertwine ang lahat ng misteryo sa isa't isa. Sa wakas ay biglang lumitaw ang maselang at makisig na mukha ng binata. Ho! Nagpakawala ng malalim na hininga si Guhi. Bigla siyang natauhan. Noon, ang taong naging benepisyaryo noong panahon na nasangkot sila kay Reyna Medusa ay tiyak na may kaugnayan kay Xiaoyan na hindi maiiwasan ng huli, kahit na hindi si Xiaoyan mismo. Napakagandang tao. Talagang pinaglaruan niya tayong lahat. Ipinasok ni Guhi ang kanyang mga kamay sa kanyang manggas. Sa singkit na mga mata, pinagmasdan niya si Xiaoyan sa battleground. Biglang nakaramdam ang puso niya na hindi alam kung matatawa o iiyak. Ang line-up ng grupong iyon ng kanyang likuran ay maaaring mangibabaw sa buong Jiama Empire. Gayunpaman, nahuhulog sila sa mga plano ng isang binata na wala pang 20 taong gulang. Kahit na hindi ko alam kung paano mo ito ginawa, ngunit ngayon, dapat mo munang ayusin ang paghihirap na ito sa harap mo. Ang instinct ni Nolan Yanran ay hindi isang bagay na madaling baliwalain. Battle Through the Heavens. Kabanata 340. Maliit na scale Angry Buddha Lotus Flame. Isang malamig na hangin ang hamampos sa kalangitan, na naging dahilan upang makabawi ang nagulat at walang isip na si Nolan Yanran. Pagkatapos niyang gawin iyon, ikanaway niya ang kanyang kamay at bilang conditional reflex, tila sinusubukan niyang kunin ang magaan na espada na pinaputok ng paputok pababa. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang lakas, napakahirap nang ipakita ang windspeak. Imposibleng idirekta niya ito tulad ng kanyang mga paa. Kaya naman, nakikita lamang niya gamit ang kanyang mga mata ang mahabang salita, na nagdadala ng isang kahangahangang puwersa mula sa lahat ng direksyon, habang ito ay marahas na nabasag tulad ng isang mainit na araw patungo kay Xiaoyan na nakatayo sa bukas na lupa. Ang puso niya ay kasalukuyang gulong-gulo. Naunawaan niya na sa kanyang puso ay nagtataglay siya ng isang kanais-nais na impresyon, at marahil ay isang maliit na espiritu ng kompetisyon na hindi gustong umamin, patungo sa binata na tinatawag na Yan Xiao. Isang lalaking nagtataglay ng lakas na nagpasuko sa iba, nang walang magandang mukha. Dahil sa pagkakaroon ng mga masalimuot na emosyon na ito ay iniwan ni Nolan Yanran ang kawalang interes na karaniwan niyang nararanasan kapag nakikipag-usap sa iba sa pakikipag-usap niya kay Yan Xiao. Ang kanyang mainit at malambot na tono ay isang bagay na ginamit niya sa unang pagkakataon sa maraming taon sa isang lalaki na hindi niya nakatatanda o kamag-anak. Bagamat ang panahong hindi siya nakikipag-ugnayan kay Yan Xiao ng napakatagal, ginamit ni Xiaoyan ang pagkakakilanlang ito upang walang pidyo na sayangin ang lahat ng kanyang natatanging kakayahan na naging sanhi ng paulit-ulit na pagkabigla ng mga tao. Gamit ang Heavenly Flame sa kanyang kamay, pinagaling niya ang Searing Poison na kahit si Pilking Gu ay wala siyang magawa. Noong lumahok siya sa Alchemist Grand Meeting, namumukod-tangi siya sa iba't ibang mga natatanging alchemist mula sa iba't ibang bansa. Bukod dito,
siya pa nga ang naging tagapagligtas sa pinakahuling sandali upang ibalik ang takbo ng kompetisyon, lumikha ng isang himala sa ilalim ng walang pag-asa na sitwasyon at tinulungan ang asosasyon ng alchemist ng imperyo na agawin ang kanilang karangalan na malapit nang mawala sa kanila. Isa-isa, ang mga gawa ng thesis, na naging sanhi ng pagkulo ng dugo ng mga tao, ay naging sanhi ng hindi mabilang na bilang ng iba't ibang mga binibini na makaramdam ng pagmamahal sa kanya. Sa ilalim ng aura ng mga ganitong uri ng kitang-kitang resulta, kahit na ang isang natatanging babae na tulad ni Nolan Yanran ay hindi nakatiis na medyo nasilaw. Sinong babae ang hindi kailanman naisip sa loob ng kanyang puso na ang Prince Charming na mahal niya ay hindi nakakatanggap ng tagay mula sa libu-libong tao? Walang alinlangan, ang mga bayani ay nagmamahal sa mga dilag, ngunit katulad din ng mga kagandahan ay nagmamahal din sa mga bayani. Ang aksyon ni Yan Xiao noon, kung saan ginawa niya ang lahat para protektahan ang reputasyon ng Alchemist Association ng Jiama Empire, ay maaaring hindi niya orihinal na intensyon, ngunit sa mata ng mga mamamayan ng Jiama Empire, siya ay karapat-dapat sa salitang bayani. Hindi alintana kung gaano kawalang interes at hambog si Nolan Yanran, isa rin siyang babae. Bukod dito, ang sandali na ang binata ay nakatanggap ng 10,000 sigaw ay talagang pagkakataon din kung saan siya ay naging pinakakaakit-akit sa iba. Mula sa magulong emosyon sa kanyang puso, nagkaroon pa si Nolan Yanran ng salpok na bawiin ang Longsword kanina. Gayunpaman, pagkatapos niyang mabaygo ang pagkilos na ito, bigla siyang natahimik. Kinagat niya ang kanyang ibabang pulang labi gamit ang likod ng kanyang mga ngipin habang nakatitig kay Xiaoyan sa ibaba. Ang mga emosyon sa loob ng kanyang mga mata ay parang 10,000 mga sinulid na pinagsalikop, tila komplikado at mahirap paghiwalayin. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo at pinagmasdan ang nakatusok na ningning na lalong lumaki sa kanyang mga mata. Natuklasan na rin niya ang mga reaksyon ng mga taong nakapaligid sa kanya, ngunit hindi siya masyadong nag-aalala. Bilang isang bagay na malalantad sa lalong madaling panahon, hindi niya naisip na itago ang kanyang ibang pagkakakilanlan ng napakatagal. Unti-unting bumangon sa kanyang mga kamay ang kulay berde at kulay lila na apoy. Ang puwersang nakadiin na tumama sa kanya mula sa langit sa itaas ay mahigpit na idiniin ang mga damit sa balat ni Xiaoyan. Paulit-ulit na kumikislap ang kulay lila na apoy. Tanging ang kumpol ng kulay berdeng apoy ang umindayog sa hangin at hindi nagpakita ng anumang senyales ng panghihina. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay sa pantay na taas at kaagad ngunit dahan-daang pinaliit ang distansya sa pagitan nila. Tila naramdaman ang nalalapit na banggaan, ang dalawang apoy ay biglang nagsimulang mag-iba ng matindi. Ang mga panla ng apoy ay nagsimulang tumalon ng mabilis habang ang kanilang mainit na temperatura ay nagsimulang mabilis na tumaas. Ano ang naiisip niyang gawin? Habang pinagmamasdan nila ang kakaibang aksyon ni na Xiaoyan, Fama, Guhi, at ang iba pa sa malalaking puno ay natulala lahat at ang kanilang mga mukha ay nalilito. Ang taong ito ay talagang nag-iisip na pagsamahin ang dalawang magkaibang uri ng apoy. Si Guhi ay talagang karapat-dapat na tawaging isang Tier 6 alchemist. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, naunawaan niya ang intensyon ni Xiaoyan. Agad namang natigilan ang mukha niya. Baliw ba siya? Talagang iniisip niya na pagsamahin ang dalawang magkaibang apoy. Hindi ba siya natatakot sa backlash mula sa apoy? Bilang isang Tier 6 na alchemist, si Guhi ay natural na may malinaw na pag-unawa sa paglaban at hindi pagkakatugma ng dalawang magkaibang apoy. Ang kahirapan sa pagsisikap na matagumpay na pagsamahin ang dalawang magkaibang apoy ay halos hindi maisip. Kahit si Guhi mismo ay hindi nang ahas na garantiya na mayroon siyang ganoong uri ng kakayahan. Siyempre, hindi pa rin niya sinubukan ang ganoong bagay. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ng tao sa mundong ito ay may walang awa na sigla ni Xiaoyan, kung saan ang isa ay lumabas ng walang takot sa kamatayan. Para sa isang alchemist, ang backlash ng isang apoy ay ang pinaka-nakakatakot na bagay. Nakipagpalitan ng tingin si Fama kay Jie Xingtian. Maaaring mayroon din silang ilang mga pagdududa sa kanilang noo, ngunit sa naunang himala na nilikha sa Alchemist Grand Meeting, naunawaan nilang hindi basta-basta minamaliit ang maliit na batang ito na medyo bata pa. Mukhang walang kakulangan sa mga himala pagdating sa pambihirang binata na ito. Gamitin ba niya ang bagay na iyon?
Habang pinagmamasdan niya ang aksyon ni Xiaoyan, kumunat ang noo ni Haibo Dong. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang makaramdam ng kaunting pagkabalisa. Bagamat alam niya na ang ganitong uri ng pagsasanib ay hindi nagdulot ng anumang banta sa kanya, nagkaroon si Haibo Dong ng ilang psikolohikal na trauma pagkatapos ng napakalaking pagsabog na iyon mula sa pagsasanib sa kabilang pagkakataon, na halos naging sanhi ng pagkamatay ng ilang dawhang. Kaya naman, hanggat nakikita niya ang kasamang ito na nagsasama-sama ng apoy, hindi niya mapigilan ang pagkakaroon ng salpok na mawala sa isang lugar na malayo. Gayunpaman, maswerte na si Haibo Dong ay hindi nawala sa sarili tulad ng ginawa niya sa huling pagkakataon. Pilit niyang pinigilan ang kanyang chi sa kanyang puso, na medyo nagmamadali, habang ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig sa larangan ng digmaan. Ang berde at kulay lila na apoy ay lalong lumalapit. Isang mabangis na alon ng enerhiya ang paulit-ulit na lumabas mula sa dalawang apoy. Paminsan-minsan, ang mga panlo ng apoy ay bumubulusok pasulong na nagbubuga ng isang malakas na pagsabog na parang alon ng kulog, na nagiging sanhi ng lahat ng naruroon upang maging medyo nabigla. Kalmado ang ekspresyon ni Xiaoyan habang pinagmamasdan niya ang pagbabago ng dalawang magkaibang apoy. Natahimik siya saglit bago ang mga kamay niya agad at biglang pumalakpak ng malakas. Bang! Bang! Ang dalawang kulay na apoy ay marahas na tinutukan sa isa't isa. Paulit-ulit na ibinubuga mula sa palad ni Xiaoyan ang mga alon ng mga nakaimik na tunog. Gayunpaman, lubos silang hindi pinansin ni Xiaoyan. Bahagya niyang pinagdikit ang kanyang mga kamay at isang espiritual na lakas ang kumalat sa kanyang katawan sa paraang parang kidlat. Kaagad, ito ay pumulupot sa dalawang kumpol ng apoy at kasunod ng kanyang nakaraang karanasan, sinimulan niya itong kontrolin ng lubos na pamilyar at madali. Habang pabilis ng pabilis ang pagkuskus sa pagitan ng mga kamay ni Xiaoyan, isang mahinang kinang ang biglang nagsimulang kumalat mula sa kanyang mga palad, tulad ng namumula na kulog. Ilang saglit pa, biglang huminto ang mahinang kulog. Dahan-daang bumuntong hininga si Xiaoyan. Ang kanyang mga palad na mahigpit na nakahawak ay unti-unting naghiwalay. Isang berde-purple na dobleng kulay na liwanag mula sa kanyang palad ang biglang bumalot sa kabuuan. Ang makinang naningning ay unti-unting hamina. Habang ang mga mata ng lahat ay nagmamadaling damilat, ang kanilang mga mukha ay agad na natigilan habang pinagmamasdan ang berdeng lila na apoy na lotus na dahan-daang umiikot, na nakabitin sa itaas ng palad ni Xiaoyan. Ito ay... Nagulat si Guhi habang pinagmamasdan niya ang dalawang kulay na apoy sa kamay ni Xiaoyan. Bamuka ang kanyang bibig nang agad niyang winalis ang kanyang espiritual na lakas, na kumalat sa buong bukas na lupa, sa apoy na lotus na iyon. Agad at biglang nanliit ang mga mata niya. Napakalaking marahas na enerhiya. Ang heavenly flame at isa pang apoy ay nagsanib, na nagresulta sa isang malaking puwersa ng pagsabog na nabuo dahil sa kanilang hindi pagkakatugma. Ang taong ito ay talagang kayang gawin ang hakbang na ito. Bilang isang Tier 6 na alchemist, malinaw na naunawaan ni Guhi na ang pagsasama-sama ng dalawang apoy ay maaaring lumikha ng napakalaking dami ng explosive energy. Gayunpaman, ang pagsisikap na pagsamahin ang dalawang apoy at ang pagsabog nito sa pagtuturo ay nangangailangan ng taong kumokontrol nito upang mapanatili ang dalawang apoy sa isang ekwilibriyo. Mahirap kontrolin ang gayong ekwilibriyo. Sakaling masira ng alinman sa dalawang apoy ang equilibrium na ito, ang dalawang apoy na ito ay sasabog muna bago sila mapaputok. Kung nangyari ito, hindi lamang mabibigo si Xiaoyan na saktan ang kanyang kalaban, ngunit magdudulot din siya ng malubhang pinsala sa kanyang sarili, na matatalo ng higit pa sa kanyang natamo. Hindi niya alam kung kaya niyang pagsamahin ang dalawang uri ng apoy sa sarili niyang kakayahan. Ito ay dahil hindi pa niya sinubukang gawin ito. Gayunpaman, sa kanyang maraming taon ng karanasan, masasabi niya na ang kahirapan ng ganitong uri ng pagsasama ay hindi dapat mas mababa kaysa sa pagpino ng isang baitang 4 o kahit isang baitang 5 gamot na tableta. Gayunpaman, ang binata sa ibaba ay tila madali at maayos na natapos ang lubhang mapanganib na pagsasanib. Paanong hindi ito magiging sanhi ng pagkagulat ni Guhi? Walang mga hinaing sa pagkatalo laban sa kanya. Bumantong hininga si Guhi, tumalikod at kinausap si Liuling. Seryoso ang ekspresyon ni Liuling habang tinatango niya ang kanyang ulo.
Bagamat ang kanyang espiritual na pangunawa ay hindi maaaring maging kasing Maceland ng kay Guhi, malabo pa rin niyang nararamdaman kung anong uri ng napakalaking enerhiya ang taglay ng dalawang kulay na Flame Lotus, na halos kasing laki ng kanyang palad. Mahirap talagang sabihin kung sino ang mananalo o matatalo sa laban na ito. Bulong ni Guhi habang umiiling. Ano ang bagay na nilikha niya? Si Yunleng, na nasa stone platform, ay nakasimangot at hindi siguradong nagtanong nang makita ang berdeng purple flame lotus na nakabitin sa ibabaw ng kamay ni Xiaoyan. Walang ideya. Nagkatinginan ang ilang matatanda sa tabi niya at umiling sa kawalan. Mahigpit na pinagdikit ni Yunleng ang kanyang mga kilay. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang balbas gamit ang kanyang kamay. Sa hindi malamang dahilan, bumangon ang pagkabalisa sa kanyang puso. Ang lahat ng mga titig na naruroon sa bukas na lupa ay natipon sa palad ni Xiaoyan. Bagamat hindi sila sigurado kung anong uri ng kapangyarihan ang taglay ng berde-purple flame lotus, ang mga disipulo ng Mystic Cloud Sect ay tila may naramdaman. Hindi nakayanan ng mag-asawang disipulo na mas malapit sa battleground nilang dalawa ang init at dinagdagan ang kapal ng defensive cover sa ibabaw ng kanilang katawan. Napakalakas ng enerhiya. Ang taong ito ay talagang mas mahirap makita. Ang kanyang mga trump card ay tila sunod-sunod na lumalabas ng walang katapusan. Inangat ni Fama ang kanyang tingin mula sa apoy na lotus at nakipagpalitan ng tingin kay Jie Xingtian. Napailing siya sa kanapabuntong hininga na may kaunting pag-aalala sa kanyang puso. Dahil nakilala nila ang taong ito, ilang beses na silang nakaramdam ng pagkagulat. Ang mga kamay ni Xiaoyan ay dahan-daang gumalaw pataas at pababa. Sinundan din ng nakabitin na berdeng kulay na apoy na lotus ang kanyang kamay habang paulit-ulit itong gumagalaw sa parehong direksyon. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Ang pressure na dulot ng matalim at mainit na espada na iyon ay halos naging sanhi ng bahagyang pagkiling ng katawan ni Xiaoyan. Bahagyang ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang mga paa habang ang napakalaking lakas na bumubuhos pababa sa lupa. Huminga siya ng malalim at natahimik sandali. Ang kanyang daliri ay biglang inilabas ang lotus habang siya ay mahinang bamulong. Pumunta ka, Angry Buddha Lotus Flame. Nang bumaba ang kanyang boses, ang berdeng lila na apoy na lotus ay biglang umalis sa kanyang kamay, naging isang umaagos na liwanag na kumikislap patungo sa mainit na sikat ng araw na espada. Sa ilalim ng panonood ng hindi mabilang na tensyonado na mga tingin sa bukas na lupa, ang dalawang sinag ng liwanag ay mabilis na kumislap sa himpapawid. Sa wakas, marahas silang nagbanggaan sa paligid ng 10 metro mula sa lupa na parang dalawang meteorite. Bang! Ang tunog ng isang malaking pagsabog ay umalangaw sa buong Misty Cloud Mountain sa mismong sandaling ito.